So ito na nga, magandang umaga sa iyong lahat. Maaga nga akong ginising na mama kasi meron pa kaming pupuntahan. Iba talaga pag nandito ka sa probinsya kasi ang aga-agang gumising. Ang hirap kasi pag magkasakit tapos malayo ka sa parents mo, kailangan mo talagang umuwi sa bahay. Ngayong araw nga pala ay papunta kami sa aming bukirin para manguha ng mga prutas. Medyo malayo nga pala yung bukirin namin dito, mahigit 2 kilometro bago ka umabot sa dulo. Iba talaga pag sa probinsya ka lumaki kasi mamimiss mo talaga ang kabataan mo noon. At pag nandito na talaga ako sa probinsya, hindi mo na kailangan lahat bilhin. Kasi lahat ng mga kailangan mo pag masipag ka magtanim ng mga gulay, meron kang uulamin. Ay nga pala ay dumaan kami sa sementeryo niyan. Ay talagang hindi na ako matatakot dumaan dyan kasi ang sementeryo noon ginawa na ng taniman ng saging ngayon. Ay kasama ko pala si mama papuntang bukid para mambitas sa mga prutas din eh. At sa wakas nakarating na rin kami sa aming munting bukiran. At ang mga tanim pala dito ay puno ng durian, puno ng niyog at meron din kasamang kakao na ginawang pang tsokolate. Ay talagang gigil na gigil ako magpakain ng isda ng alaga ni tatay dito. Kasi pagdating ko dito noon, maliit pa sila at ngayon malaki na rin. Dahil sa sobrang dami ng mga isdang tilapia nito ay pwede na rin kumuha para ulamin. At ayan, sobrang napaka-cute nilang tingnan habang binubuhusan sila ng mga pagkain. Sobrang dami talaga nila. At ayan, sobrang liit na natira sa pagkain nila na binibigay ni nanay. Talagang gutom na mga isda ng mga yan. Grabe, pag nandito talaga tayo sa bukid, talagang alternative ways ang gagamitin natin. Yung timba ko pala ay lagayan ng ice cream at yung galon, nakakahiya naman ilang buwan na hindi nalilinisan. At yan pala yung produkto namin dito ni nanay, cacao beans na ginagawa lang pang tsokolate. At yan, pinapaarawan ni nanay para maging dry ang mga seeds na mga yan. Ito naman ang tamang paraan sa pagbalot ng kakao, kailangan talaga may butas sa dulo ng cellophane mo. At ayan, tikman natin tong bagong pitas na kakao. Unang tikim mo pa lang ay mapapawaw ka talaga. Itong mga kakao na to ay variety kaya hindi siya masyadong maasim. At kumuha na nga dito si tatay ng tilapyang isda para sa pananghalian namin mamaya. Gusto ko nga mag-try magtingwit ng tilapyang isda kaya sinabi ni tatay nga hindi ako marunong kaya siya na lang muna. 4 lang naman ang tilapyang isda na kinuha ni tatay dito sa kanyang fish pan. Pinagmadali nga akong inutosan ni tatay na magluto ng sinigang na tilapia kasi gutom na raw siya. Unang hakbang ay kailangan mo talagang una ilagay yung lemongrass para malasahan niya at maamoy mo yung sarap niya. At sinama ko na rin nilagay yung bago na kinuha ni nanay. Iwan ko kung anong Tagalog sa bago na yan. Pagkasunod ganito, nilagay ko na yung tilapyang isda. 4 na piraso lamang naman yan ng mga tilapyang isda. At ito na nga ang pinakamasarap na tilapyang sinigang na isda. Napakasarap talaga nito pag bagong luto, lalong-lalo na pag bagong kuha kasi fresh from the farm. Pagkatapos namin kumain at sinamahan ko na rin si tatay at si nanay na mamitas ng prutas na rambutan. Halika, tikman natin tong rambutan na to. Talagang sobrang napakatamis niyan. Hindi ko na nga mabilang yung nakain ko kasi napakasarap talaga, mga halos 2 kilo na siguro yata to. Hindi talaga mapigilan yung sarili ko na kumain ng kumain, talagang napakatamis talaga niya. So ito na yun, medyo marami na rin yung nakuha kong rambutan dito sa bukid namin ni tatay. At umuwi na nga kasi kami ni nanay, baka kasi daw umulan. At ako naman ay gusto ko pang hindi pa umuwi kasi nakakamiss din sa bukid. At dito na lamang po, magandang hapon sa lahat. See you on my next vlog. Bye-bye!